Kailan niyo unang narinig yung term na Filipino resilience? I first heard this term being used on national TV noong panahon ng Yolanda. Lahat tayo at that time apektado kahit hindi directly kasi nakikita natin sa national TV kung ano yung nangyayari. Parang yun yung unang beses na nakita ko na ganun kalugmok yung Pilipinas. Yes, we've gone through tragedies before pero iba yung Yolanda. Kasi ang daming communities na na-wipe out, ang daming pamilya na nawalan ng lahat. Tapos, ang naririnig mo sa balita, ang tatag talaga ng mga Pilipino kahit walang-wala na bumabangon pa din. Nung una okay lang kasi that's good news, 'di ba? Nakakabangon pa rin tayo, lumalaban tayo kahit may pagsubok. Pero the next year, may kalamidad na naman. Okay, resilient daw ulit tayo. May mga ganong balita na naman na parang binuboost yung moral natin habang tayo nagsastruggle na umahon ulit. And then eventually, parang every year na siya nangyayari dahil every year lumalakas yung mga bagyo. Nagiging charity case na tayo kasi lagi na lang tayong humihingi ng tulong sa ibang bansa, binibigyan nila tayo ng ayuda, relief goods. Papaisip ka na lang na what if Filipino resilience isn't just our strength, but also the reason why a lot of us are stuck. If you're new here, my name is Jane and for today's video, let's talk about 5 ways Filipino resilience might actually be holding us back. Number 1 is we tolerate low income. Nasanay tayo sa mababa, for example, na sahod. And I don't mean this in a judgmental way kasi lahat tayo dumaan dito. At some point in our lives, dumaan talaga tayo sa maliit na kita. Pero dahil nga resilient tayo, we learn to survive kahit na kulang yung sahod natin. We adjust, we sacrifice, minsan pa nga we cut corners, diba? Hanggat sa maging parte na siya ng normal natin. Hindi ka naaalarma kasi nga nagsusurvive ka naman, hindi mo na-feel na kailangan mo siyang baguhin. So instead of us asking, bakit kulang? Bakit ito lang? Ang default question natin, paano ko ito mapagkakasya? And that mindset shift is everything. Kasi one is focused on growth, on improving your income. Habang yung isa naman naka-survival mode. Yun yung focus natin, ma-survive lang yung every month. And kapag survival mode tayo, hindi natin nakikita yung long-term effect niya sa buhay natin. Ang iniisip lang natin is paano tayo makaka-survive hanggat sa susunod na sweldo. And I get it, hindi rin naman lahat may access sa better opportunities, diba? Baka you're saying na ganyan ka mag-isip kasi may options ka. Pero what I'm saying is, kapag nasanay ka sa mababa, you stop believing na you deserve more. To the point na parang nagiging ceiling mo na kung ano yung sitwasyon mo right now, and you stop asking kung deserve mo pa ba ng mas mataas kaysa sa kung ano yung meron ka ngayon. You start saying things like, okay na to, sanay naman tayo sa hirap. Or at least meron tayong trabaho instead na wala. And yes, gratitude is important. Importante na na-appreciate natin kung ano yung dumadating sa atin. Kung ano yung mga blessing na nasa pagkainan, na dumadating every month. But it shouldn't stop you from wanting more. Kasi sabi nga nila, di ba, mind over matter. So kung hindi ka na naghahangad ng mas mataas or mas maayos, then most likely kung ano yung status na meron ka ngayon, doon ka talaga magsistay. And quick disclaimer lang, magkaiba naman yung contentment sa survival mode, ano? Kasi kung naiisip mo right now na okay naman ako sa kung ano yung kinikita ko, hindi naman siya ganun kataas pero kontento na ako, then that's good for you. I'm happy na ganun yung nararamdaman mo. However, if at the back of your mind, naiisip mo na parang mas deserve ko pa yung mas mataas na sahod, parang hindi sapat to every month, I need to find ways to improve my income, then we should start asking different questions. Doon na tayo magtanong kung paano natin i-improve yung income natin, para natin i-improve yung overall life na meron tayo ngayon para ma-achieve natin yung mga goals na gusto talaga natin para sa sarili natin. Number 2, you overgive. Ang bait-bait mo. And this one is very common, especially sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga breadwinner. Ang dami kong kakilala sa abroad na ganyan. Sobrang mapagbigay. Lahat ng kailangan ng pamilya, buhos. Ang itinitira lang sa sarili is kung ano yung budget na magsusurvive sila on a monthly basis. Sa ating kasi mga Pilipino, parang naging automatic na siya, di ba? Na pag nagsimula ka ng sumahod, automatic meron ka na ring responsibility. Kasi hodang may anak ka na, or may pamilya ka na or wala pa. Hindi man sabihin sa'yo directly na, oh, ikaw na ang sasagot nito mga bayarin na to, or responsibility mo na itong parte ng household natin na to. Parang automatic na magsi-step up ka without hesitation na ikaw na yung aako ng responsibility na yon. At first, it feels fulfilling kasi it's time to give back. Sumasahod ka na after kapag aralin, so it's time for you to return the favor naman. Ikaw naman yung tumulong sa pamilya mo. And wala namang masama doon. Nakakatulong ka, napapasaya mo yung pamilya mo, naiibsan yung hirap nila kasi bawas na yung bayarin. Nagiging problema lang siya when it becomes too much. Yung tipong ikaw na yung nauubos dahil kakabigay mo sa pamilya mo to the point na parang hindi mo na nakikita kung ano yung magiging future mo. Kasi ang focus mo right now is yung future nila.
Hindi mo na rin napapansin na you're giving beyond your capacity dahil ibinibigay mo kahit yung halaga na dapat sana iniipon mo. To the point na bukod sa wala ka ng savings, wala ka pang emergency fund. Kaya kadalasan kapag may emergency, ang go-to solution natin ay mangutang or mag-loan. And slowly, as the years go by, yung pagtulong mo nagiging obligasyon na siya. Parang obligado ka na magbigay dahil nasanay na sila sa tulong na inaabot mo. And when that happens, nawawala yung balance. Bukod kasi sa hindi siya healthy for you dahil hindi secured yung future mo, it's also not healthy for them kasi nakadepende sila sa'yo. And kapag ikaw yung nawalan and naubos, saan sila magre-rely? So hindi naman ito sa pagdadamot sa pamilya mo or hindi pagbigay sa kanila, pero we just have to make sure na may balance pa din. So helping sana should uplift both sides. Natutulungan mo sila at the same time natutulungan mo rin yung sarili mo na masecure yung future mo. Kumbaga, walang self-neglect. Hindi mo pinapabayaan yung sarili mo para lang makatulong sa iba. Number 3, you feel guilty for wanting more. This one is subtle pero sobrang powerful. Kasi minsan kahit may opportunity na para umangat tayo mismo yung naghihila sa sarili natin pababa. Hindi dahil sa ayaw mo mag-improve, hindi dahil sa ayaw mo umangat, but because you feel bad for it. Yung tipong may gusto kang gawin, gusto mong mag-travel, gusto mong mag-invest, gusto mong mag-save, magkaroon ng emergency fund. Pero may parte sa'yo na nagsasabi na parang ang selfish ko naman yata kung gagawin ko yun. Kasi itong pera na to, kailangan pa to ng iba. And you know what? That voice didn't come from nowhere. It was shaped of years being told na dapat unahin mo yung iba. Na mas importante ang pamilya, ang responsibilidad at pagtulong. And again, those values are not wrong. Hindi ko sinasabi na maging selfish ka. Pero when taken to the extreme, those values can also limit you. Kasi when you start associating growth with guilt, you unconsciously avoid it. You stay where you're comfortable. Yung wala kang nararamdaman na guilt. Kahit na it means hindi ka mag-grow. You downplay your dreams, you settle kasi okay ka naman right now. But the truth is, you shouldn't feel guilty for wanting a better life. Lalo na if it's for your future and you're trying to build something sustainable. Kasi eventually naman, hindi lang ikaw ang matutulungan yan. Matutulungan mo din yung mga tao that you care about. Number 4 is you keep postponing your life kasi mas may importante sa'yo. And kadalasan hindi natin to napapansin kasi it doesn't feel like we're doing something wrong. In fact, maganda nga na hindi mo inuuna yung sarili mo kasi you feel responsible. Parang you're just waiting for the right time. Unahin mo muna yung iba. Kaya sasabihin natin, next year na ako mag-iipon, ipangbabayad ko muna to ng tuition na ganyan. Or saka ko naiisipin yung sarili ko kapag okay na sila. And those reasons are valid. Totoo naman, they are also important. But the problem is, kapag yung responsibilities na yon, they don't stop. Kasi lagi may bagong gastos, lagi may emergency, laging may bagong kailangan unahin. So you keep adjusting your timeline to the point na you keep pushing your plans further and further away. Hindi mo na mamalayan, ang dami na palang lumipas na taon. And you're still in the same place. Still adjusting, still waiting, and still postponing habang yung iba nakakaluwag na sa buhay. Ikaw, naka-on hold pa rin yung buhay mo. At the back of your mind, iniisip mo, okay lang yan, at least napagtapos ko sila, at least nakatulong ako. However, your future should not always be the thing you sacrifice. Kasi darating yung point na ikaw naman yung mga ngailangan and kapag wala tayong naipon, tayo din yung mahihirapan. So yes, okay lang na tumulong, okay lang kung minsan nade-delay natin yung sarili natin dahil meron tayong mga responsibilidad. Pero wag naman to the point na madaming taon na yung lumipas, napabayaan na natin yung sarili natin. So balance lang. Tumulong once in a while pero don't forget na kailangan mo ring mag-grow. Number 5, you confuse surviving with winning. This is probably the most dangerous one. Kasi kapag iniisip natin na yung surviving, ibig sabihin niya winning, ang pakiramdam natin, success na siya. You tell yourself, at least nakabayad ako ng bills, wala akong utang. And yes, importante itong mga bagay na to, pero they shouldn't be your end goal. Survival should be our baseline. It's where we start. Pero hindi ibig sabihin no, na magsistay tayo sa baseline na yon. Kasi we deserve more than just getting by. Deserve natin yung buhay na hindi constantly on survival mode and okay na sa atin, yung may maaabot sa atin paminsan-minsan. And when you start to put all these together, you start to see the pattern. Hindi naman sa may ginagawa tayong mali. It's just that the system, even our culture, has trained us to survive, not thrive. So the question is, paano tayo aalis sa cycle na ganito? Number 1 is to set boundaries. Hindi pwedeng every sweldo, ubos na ubos tayo, yung tipong walang natitira sa atin. So instead of kung ano lang yung matira, yun lang yung akin, do it the other way around. Dapat kahit papano,
bago pa maubos yung sahod mo, meron ka nang natabi para sa'yo. Kung ano lang yung excess or sobra, yun lang ang itulong mo. Ang importante, every month meron kang natatabi para sa sarili mo, kahit maliit lang. That way, in case of emergency, hindi ka mahihirapan dahil alam mo na meron kang naitabi para sa sarili mo. Next, let's stop romanticizing our struggle. Strength can also look like choosing a better path when it's available. It can also look like saying na ayoko na ng ganitong buhay so gusto ko nang mag-focus sa sarili ko para ma-improve ko yung future ko. Or another one is asking for better systems or accountability. Lastly is learn how to stretch your money wisely. Aminin natin, hindi naman lahat ng problema natin maaayos by earning more and hindi naman lahat merong kapasidad na makakuha agad ng extra income. Minsan it starts with how we manage what we already have. And when you become more intentional with your spending, with how you manage your money, how you track your expenses, you have a better understanding kung ano ba talaga yung nangyayari sa pera mo. And minsan nare-realize mo pa na, uy, may extra pera pa pala ako. Those small decisions, over time, they create space. Space to save and space to plan your future better. If you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!